Welcome back sa Balitang China, ang channel kung saan sinisilip natin ang mga kwento sa likod ng mga headline, mga krisis na madalas hindi nakikita sa unang tingin at mga pangyayaring nagpapaisip kung gaano ba talaga katatag ang mga sistemang sinasabing handang-handa sa anumang sakuna. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang serye ng mga kalamidad na sunod-sunod na tumama sa iba't ibang bahagi ng China. Mga pagbaha, landslide, flash flood at maging tornado. Pero higit pa sa simpleng masamang panahon ang kwento natin ngayon. Dahil kapag nakita ninyo ang lawak ng pinsala, mapapatanong kayo, ito ba ay simpleng galit ng kalikasan o may mas malalim na problema na matagal nang naiipon sa ilalim ng ibabaw? Isipin ninyo ito. May mga lugar sa China na sa loob lamang ng isang araw ay nakatanggap ng halos isang buong taon na halaga ng ulan. Parang kung ang isang tao ay dapat uminom ng 8 basong tubig sa loob ng isang araw, pero pinainom mo lahat sa loob ng 5 minuto, kahit gaano pa kalakas ang katawan, may posibilidad na bumigay. Ganito mismo ang nangyari sa Shan County sa Chengdu. Nakaranas ang lugar ng pambihirang pag-ulan na umabot sa halos 492.5 millimeters sa loob lamang ng isang araw. Para sa maraming probinsya sa hilagang bahagi ng China, halos katumbas na ito ng kanilang buong taunang rainfall. Sa madaling salita, hindi lang umulan, parang may higanting timba sa langit na biglang ibinuhos ng sabay-sabay at gaya ng inaasahan, hindi kinaya ng lupa. Sa loob lamang ng maikling panahon, rumagasa ang flash flood at landslide. Ang mga ilog na dati tahimik na dumadaloy ay biglang nagmistulang halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. May isang ilog na tumaas ng halos 9 na metro magdamag, 9 na metro mas mataas pa kaysa sa karaniwang 3 palapag na bahay. Isang residente na si Mr. Yang ang halos hindi nakaligtas sa sakuna. Habang ikinukwento niya ang nangyari, makikita mo kung gaano kabilis nagbago ang kanilang buhay. Ayon sa kanya, umabot ang tubig halos hanggang kisame ng 2 palapag. Hindi iyon eksaherasyon. Nang dumating ang baha, ang tubig ay agad na umabot hanggang leeg nila. Isipin ninyo ang sitwasyon. Madilim, malakas ang ulan, walang kasiguraduhan kung tataas pa ang tubig. Kasama mo ang iyong pamilya. At bawat segundo ay parang oras. Inilarawan niya kung paano nila iniligtas ang kanyang ina. Hawak ng kanyang asawa ang kamay ng matandang babae habang pilit silang lumulusong sa rumaragasang tubig. Sa isang punto, lampas ulo na ng kanyang ina ang baha. Unahin mo munang iligtas ang nanay mo, pagkatapos ang asawa mo. At saka mo na iisipin ang sarili mo. Ganito minsan ang tunay na kahulugan ng pamilya kapag dumarating ang sakuna. Pagkatapos humupa ang tubig, bumungad sa kung saan-saan ang isang bahay na parang dinaanan ng gera. Makapalang putik, basag ang mga bintana, wasak ang mga kasangkapan, hindi na magamit ang kusina, bumagsak ang kalan at bawat sulok ng bahay ay tila nagpapaalala kung gaano kalupit ang nangyari. Masakit man, pero may isang bagay na ikinatuwa ni Mr. Yang. Nakaligtas ang kanyang pusa. Sa gitna ng lahat ng pagkawala, minsan isang maliit na himala lang ang kailangan para manatiling matatag. Pero hindi lahat ay naging masuwerte. Ang kanilang mga alagang baboy ay tinangay ng baha. Nang makita ng kanyang ina ang bakanting kulungan, umiyak ito. Sa isang iglap, parang bumalik sila sa umpisa. Kung tutuusin, para sa maraming pamilya sa kanayunan ng China, ang mga alagang hayop ay hindi lang basta hayop. Iyon ang kanilang ipon. Iyon ang kanilang emergency fund. Iyon ang kanilang kinabukasan. Kapag nawala iyon, parang may biglang nagbura ng ilang taon ng paghihirap. Mas malala pa ang sinapit ng Jinghua Village. Isa ito sa mga pinakatinamaan ng baha. Ang ilog na dati may lapad na 10 metro ay lumawak ng mahigit 120 metro. Parang ang isang maliit na kalsada ay biglang naging football field at hindi lang lumawak. Tumaas pa ang riverbed ng mahigit 10 metro dahil sa naipong putik at bato. Kung titingnan mo ang lugar pagkatapos ng sakuna, mahihirapan kang maniwala na may dating komunidad doon. Mga bahay, wala na. Mga sakahan, wasak. Mga kalsada, putol, komunikasyon, nawala. Parang biglang nawala sa mapa ang isang buong baryo. May mga residente pang nagsabing ilang segundo lang ang pagitan mula sa normal na sitwasyon hanggang sa ganap na sakuna. May mag-asawang nagtangkang iligtas ang kanilang mga gamit. Pero sila mismo ang tinangay ng baha. Nakakapit sila sa puno upang mabuhay, samantalang ang iba naman ay tuluyang nalunod sa rumaragasang tubig. Kasama pa rito ang isang batang 3 taong gulang. At dito mo mararamdaman ang pinakamasakit na bahagi ng mga ganitong trahedya. Hindi mahalaga kung mayaman ka o mahirap.
Kapag dumating ang tubig ng ganito kabilis, halos wala kang oras para magdesisyon. Maraming bahay sa tabi ng ilog ang lubusang naglaho. May mga lugar na ang natira na lang ay hagdan. Oo, hagdan lang. Wala na ang bahay. Wala na ang bubong. Wala na ang mga pader. Pero ang hagdan, nakatayo pa rin na parang tahimik na saksi sa nangyaring trahedya. Sa Jingxiao Village, pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao ang tsaa at tabako. Mahigit 200 ektarya ng taniman ng tsaa ang naapektuhan. Kung isasalin natin sa perspektibo ng Pilipino, isipin ninyo na parang isang buong bayan na nakasalalay sa niyog o palay ang biglang nawalan ng ani sa loob lamang ng ilang oras. Hindi lang bahay ang nawala, pati kabuhayan, pati kinabukasan. Habang nangyayari ito, maraming kabataang nagtatrabaho sa ibang lungsod ang desperadong sinusubukang kontakin ang kanilang mga magulang at lolo't lola. Ngunit nawalan ng kuryente, nawalan ng internet, nawalan ng signal. At kasama nito, nawalan din ng balita kung buhay pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay. May isang lalaki na nagtatrabaho sa ibang bayan habang ang kanyang 68 anyos na ama ay mag-isang nakatira sa kanilang baryo. Sa CCTV footage, makikitang madaling araw pa lamang ay pinapasok na ng tubig ang bahay. Sinubukan pa ng matanda na lampasan ito gamit ang map. Parang karaniwang pagbaha lang siguro ang nasa isip niya. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nawala na ang komunikasyon. At hanggang sa mga sumunod na araw, wala pa ring malinaw na balita tungkol sa kanyang kinaroroonan. Maraming katulad niyang nawawala, maraming pamilya ang naghihintay. At alam natin na minsan, ang paghihintay ang pinakamasakit na bahagi. Habang abala ang mga rescuer sa paghahanap ng mga nawawala, isa pang lungsod ang nakaranas ng matinding pagbaha. Sa Minguang City sa Anhui Province, halos kalahati ng lungsod ang nalunod sa tubig matapos ang napakatinding ulan. Sa mga video na lumabas online, makikitang ang tubig ay umaabot hasta baywang. Ang mga sasakyan ay parang nakaparadang bangka. Ang mga tao naman ay naglalakad habang bit-bit ang kanilang sapatos upang hindi mabasa. Sa Pilipinas, sanay tayo sa baha. Pero isipin ninyo, kung bumili kayo ng motor na nagkakahalaga ng 80,000 hanggang 120,000 piso, tapos paggising mo kinabukasan, kalahati na ito ay nasa ilalim ng tubig. Hindi nakakapagtaka kung bakit maraming residente ang nagulantang. Ngunit ang mas nakaka-interes ay ang paulit-ulit na tanong ng mga netizen. Bakit parang taon-taon na lang? Bakit sa tuwing may malakas na ulan, maraming lungsod ang agad nagiging dagat? Dito pumapasok ang mas malaking usapin. Maraming eksperto ang nagsasabing ang problema ay hindi lamang ulan, kundi ang drainage system. Maraming lumang lungsod sa China ang gumagamit pa rin ng mga drainage network na idinisenyo dekada na ang nakalipas. Noong panahon na mas kaunti ang populasyon, mas kaunti ang gusali, mas kaunti ang sementadong lugar. Ngayon, habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga gusali at kalsada, hindi sumasabay ang kapasidad ng mga drainage system. Parang bumili ka ng maliit na straw para sa isang basong tubig. Tapos bigla kang nagbuhos ng isang timba. Natural na aapaw. At habang nangyayari ito, isa pang lugar ang sinalanta ng matinding ulan. Sa Yongchuan District ng Chongqing, halos 300 millimeters ng ulan ang bumagsak sa loob lamang ng 2 oras. 2 oras. Hindi 2 araw, hindi 2 linggo, 2 oras. Ayon sa mga residente, ang ulan ay parang bala. Sobrang siksik, sobrang lakas, sobrang bilis. May isang pamilya na nawalan ng bahay. May isa pang ulat tungkol sa 9 na miyembro ng pamilya na nawawala matapos tangayin ng baha. Isang buong pamilya sa isang gabi, parang eksena sa pelikula, pero totoong buhay. Sa mga universidad naman sa lugar, maraming estudyante ang nag-livestream habang nakikita ang mga sasakyang halos bubong na lamang ang nakalitaw sa tubig. May mga dormitoryo ring pinasok ng baha habang ang mga sakahan sa paligid ay lubusang nalunod. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita ng isang simpleng katotohanan. Kapag ang matinding ulan ay tumama sa matatarik na bundok, malalambot na lupa at kulang na infrastruktura, napakabilis maging sakuna ng isang ordinaryong bagyo. At dito nagsisimulang lumitaw ang kritisismo. Sa loob ng maraming taon, malaki ang naging kampanya para sa rural revitalization sa China. Maraming proyekto, maraming seremonya, maraming magagandang larawan. Ngunit ayon sa ilang kritiko, minsan mas napagtutuunan ng pansin ang mga plaza, monumento at dekorasyon kaysa sa mga drainage channel, flood barriers at evacuation shelters.
Sa madaling salita, minsan mas maganda ang larawan kaysa sa paghahanda at alam naman natin, kapag dumating ang baha, hindi mo maiiwasan ang tubig gamit ang magandang tarpaulin. Kailangan mo ng matibay na infrastruktura. Parang hindi pa sapat ang lahat ng ito, isa pang matinding sakuna ang tumama sa Hunan Province. Isang tornado na inilarawang once in a century ang nanalasa sa ilang bayan. Makikita sa mga video ang isang napakalaking funnel cloud na bumababa mula sa madilim na ulap. Parang eksena sa Hollywood. Pero totoong nangyayari, ayon sa mga residente. 9 sa bawat 10 bahay sa kanilang baryo ang nawalan ng metal roof. Halos lahat ng puno ay nabali. Maraming poste ng kuryente ang bumagsak. May isang pamilya pa na halos lahat ng ari-arian ay nawala. Ang natira lamang sa bahay nila ay isang brick bed, isang higaan sa gitna ng kawalan. Kapag naririnig natin ang tornado, madalas nating iniisip ang Amerika. Ngunit habang umiinit ang klima ng mundo at nagiging mas pabago-bago ang panahon, mas maraming lugar ang nakakaranas ng mga extreme weather event na dati itinuturing na pambihira. At dito nagtatapos ang ating kwento sa mas malawak na tanong. Ano ba talaga ang dahilan? Ang kalikasan ba ang may kasalanan o ang kakulangan sa paghahanda? Marahil ang sagot ay pareho. Hindi natin mapipigilan ang ulan. Hindi natin mapipigilan ang bagyo. Hindi natin mapipigilan ang tornado. Pero maaari nating bawasan ang pinsala kung handa ang mga komunidad. Kung matibay ang infrastruktura. Kung ang pondo ay napupunta sa tunay na pangangailangan ng mga tao at hindi lamang sa mga proyektong maganda tingnan sa litrato. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang disaster management system ay hindi kung gaano kaganda ang mga ulat pagkatapos ng sakuna, kundi kung gaano karaming buhay ang naililigtas bago pa man dumating ang sakuna. Mga kabalitang Sina, habang patuloy na humaharap ang China sa sunod-sunod na matinding pagbaha, landslide at tornado, isang bagay ang malinaw, hindi lang ito kwento tungkol sa panahon. Ito ay kwento tungkol sa mga pamilya, mga komunidad, at sa tanong kung gaano kahanda ang isang bansa kapag ang kalikasan ay biglang nagpasya na subukan ang lahat ng kanilang ipinagmamalaking sistema. Kung nagustuhan ninyo ang malalim nating pagsusuri ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod nating mga ulat dito lamang sa Balitang China. Hanggang sa susunod, ingat kayo palagi at tandaan, minsan ang pinakamalaking krisis ay hindi ang bagyong nakikita natin sa langit, kundi ang mga problemang matagal nang naiipon sa lupa bago pa man bumagsak ang unang patak ng ulan.